Amen. Amen. Thank you. Thank you, Brother Willie. Good morning. All right. Hope you're happy that you're in the house of the Lord. Amen. It's a good Sunday. Maganda po yung panahon natin, and God is always giving us a good day, good weather. Amen. At ako po ay naniniwala na excited po ang bawat isa sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? At habang tinitignan ko, umaawit kanina, talagang hindi ko alam, yung iba kulang sa tulog, yung iba nasobrahan sa tulog, yung iba wala pang tulog. But anyways, ang pinakamaganda mga kapatid ay every time na pupunta tayo sa bahay-sambahan, ay excited po tayo sapagkat ito po yung pagtitipon ng mga taong pinili ng Diyos. Alright, and tayo po yung magpapatuloy sa atin pong pag-aaral about realigning our finances. No? At ako po yung naniniwala na nauunawaan po natin ang ating mga pinag-aaralan dito po sa atin pong Sunday School every Sunday. And I hope you're learning and maybe part of it ay pinapractice yun na po. And yung iba naman talaga ay fully dependent on that. No, maganda po yun. Wala na pong ibang pinakamaganda. Actually, yan po ang aking bibigyan ng punto po ngayon. It's about the wisdom of God. All right? So if you have your Bibles now, you can turn your Bibles in the book of Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4. All right. All right, we'll begin reading from verse number 5. Verse number 5, Proverbs chapter 4, verse number 5. At meron akong bibigyan ng pansin po dito mga kapatid na napakahalaga na dapat hindi po natin aalisin sa atin pong pangunawa bilang isang Kristiyano. Nandiyan na po ba kayo? Amen? All right, verse number 5, get wisdom. Okay? Get wisdom. Get understanding. Forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Okay? Bibigyan natin po ito ng diin ng pansin sa ating lesson about realigning our finances. No? Maganda na mabigyan po natin ng pansin po ito. Okay? Alright, tayo po muna sa saglit na manalangin. Let's bow our heads and let's close our eyes. We'll come to the throne of God. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyo pong kadakilaan. Salamat na kami po ay dala niyo sa inyong bahay-sambahan, na kami po, Panginoon, ay nagkaroon ng panahon at binigyan niyo po ng panahon na kami po ay makarating every reason, Panginoon, kung bakit nandito kami ngayon. It's all because of you. You are always the reason. Kayo po, Panginoon. At nang dahil sa inyo, sa buhay, when you wake us up, kagabi nung kami natulog, you gave us a good night rest. And nung ginising niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan, kalusugan ng aming lupang katawan. And you directed also our ways, O God, and our minds and our decisions. That's why we are here this morning. Salamat, Panginoon, na ito po'y magandang patutuo na kayo nga po ang nagdadrive sa amin. Because as a human, as we see the things around us, oh God, in the world, what we can see in the world, napakalaki po ng temptation, Panginoon, not to come into the house of God and not to join the assembly, Panginoon. But, oh God, because of you, because of your greatness, because of your sovereign power, O God, we are here. Thank you, O God. Thank you. Thou art the living God. Buhay nga po kayo, totoo po kayong Diyos. At kami naririto
upang matuto at magpasalamat sa lahat ng ginawa niyo po sa amin. May mga kapatiran pa po kami na sila po ay patungo pa po rito, Panginoon. Ingatan niyo po sila upang makasama po namin sila sa pag-aaral na ito. And give us understanding, O God, in this study we could be able to absorb everything that we need to retain in our minds, in our heart, that we have something to practice in our daily Christian living. Thank you, O God. We praise you for being us here. And again, we ask thy forgiveness for our sins. And please cleanse us from all unrighteousness. Make us worthy and deserve to receive blessings from you. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? All right, I hope everybody is ready. Pay attention po tayo at tayo po ay bigyan po natin ng pansin, no, ng atin pong bigyan natin ng attention yung pag-aaral ng salita ng Diyos. That's a reason why we're here. Okay? So, dito na po tayo and quit talking now. At alam ko, kaya ko lagi po itong dinadala rito mga kapatid para maunawaan po natin ang mabuti na wala na pong hihigit sa ibinibigay sa atin ng Diyos. Oh. And listen, we're talking about money here, realigning our finances. The first thing, listen now, is everybody ready? All right, everybody look at this way. First thing that you should put in your mind is that we belong in the kingdom of God. We belong in the kingdom of God. Now, listen, it's very important to take note of that because in the kingdom of God, money is our servant and we are the master. Parang wala pa hong nakakuha nun. Alright, is everybody ready na sa pag-aaral? Alright, inuulit ko po. No? In the kingdom of God, money is our servant and we are the master. But in the world, mga kapatid, you see, in the world, most of the people in the world, money is the master and not a servant. You see, because in the kingdom of God, we let the money work for us. Di ba? Sa kingdom ng Diyos, because in the kingdom of God, money is our servant, so we let money to work for us. Pero ang problema po mga kapatid, money, kapag ka nabaliktad dyan, yung pera ang nagiging master ng mga anak ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, winarningan po tayo dyan. You cannot serve two masters. You see, you will only choose one master. And that is God, not money. Because money can be, or money is your servant, and you can be the servant of money. No? Kaya dapat po natin bigyan yan. Kaya kailangan po natin ang wisdom. Na pag sinabi pong wisdom, huwag niyo pong kakalimutan, wisdom is also in the Bible many times same as with knowledge. Okay? Knowledge. Marami kayong makikita pa dyan na salitang wise. You see, wise man has wisdom. Okay, that's a wise man. Ang isang wise na tao ay merong wisdom. In other words, meron siyang education, meron siyang kaalaman, meron siyang knowledge. Okay? And you see, dito sa binasa po natin, napakaganda po mga kapatid. Ito na po yung description ni Solomon sa wisdom. Okay? Right in chapter 4, mga kapatid, sabi ni Solomon, verse number 5, get wisdom, get understanding. Now, to understand this, alam niyo po, the book of Proverbs is a Proverbs of Solomon. Okay, these are the Proverbs of Solomon. Okay? Now, ibig sabihin, principles na kanyang pinaniniwalaan at pinanindigan, most of them ay talagang ginawa niya at nakita niya mga kapatid at kanya pong iprenactice. Ngayon, so ang sabi ni Solomon, get wisdom and get knowledge.
Now, to understand this carefully, mga kapatid, para mapatunayan nyo na si Solomon talaga ay nagsalita ng ganito at talagang pinanghawakan ito ni Solomon, you need to go to the book of 1 Kings chapter 3. Alright, let's go. Let's go. Puntahan po natin yan. Huwag kayong tamarin na magbuklat ng Bible. Sasabihin ko po sa inyo kung kinakailangan nyo magbuklat. Kasi yung reference, kapatid, is very important. You need to be familiar with your Bible. Listen, you're a child of the living God. So, dapat alam niyo, mga kapatid, ang inyong Bible. Okay? Now, in the book of, dito po sa binabasa po natin dito, mga kapatid, babasahin natin sa book of 1 Kings chapter 3, na beginning from verse number 5. Pero hindi na po natin babasahin yun mula doon para to save time. No? Now, sinasabi po ng Biblia na ang Diyos nag-appeared kay Solomon in a dream. Kasi noong araw, mga kapatid, this is theology, no? Subject po sa theology. Ang Diyos noong araw ay nagpapakita po or nakikipag-usap sa tao through dreams. Okay? Many times, many prophets in the Bible or men of God in the Bible ay nagpakita po ang Diyos pamagitan ng dreams. Okay? And not only that, maraming paraan. Verbal, naririnig po yan, tinig, and also through prophet. Okay? So, yan po yan. But here, sa 1 Kings chapter 3, ang Panginoon ay nagpakita at kinausap si Solomon sa pamagitan ng dream. Okay? And alam naman po natin na si Solomon ay bata pa nung siya po ay binigyan ng pagkataon na humalili sa kanyang tatay na si David bilang king. So, si Solomon, alam niya kung anong kailangan niya sapat nakita niya sa kanyang tatay. You know, ako'y naniniwala na si Solomon nagmamasid po siya. Nag-o-observe po siya sa kanyang tatay. At nung nakita niya ang pangailangan nito, mga kapatid, nakita niya kung anong kailangan sa kanyang tatay, mga kapatid, eto, nung siya po ay kinausap ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, sabi mo sa akin kung anong kailangan mo. Okay? And then sinabi ni Solomon kung anong kailangan niya. Look in verse number 8 muna. Alright? And thy servant, are you with me na? And thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen, a great people, that cannot be numbered nor counted for multitude. Alright? Verse 9, here it is. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this, thy so great a people? And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. And God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself for long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise, that's wisdom, okay? Wise, in an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given thee that which thou wast not asked, both what? Riches and honor. Hindi niya hiniling Solomon, but you see, he asked the thing, the very thing that comes with it. Nakuha niyo yun, mga kapatid? He asked wisdom, okay? But what comes with wisdom? Riches and honor. You check your Bible, mga kapatid, okay? So if you have your marker, if you have pen, colored pen, underline niyo po yan, markahan niyo po yan. Kasi mahalaga po yan eh. Listen, pag pumunta kayo sa church, sabi ko nga po sa inyo, this is an educational institution. Alam niyo po ba, na ang laki ng binabago ko po sa simbahan. Kasi nakita ko po ang mga tao na pupunta sa simbahan, dala-dala po nila yung tradition na natutunan na pagpunta ka sa simbahan, tahimik ka,
magkukunwari kang parang matuwid, banal, and bawal ngumiti, bawal tumawa, bawal gumalaw, you see. So, hindi po eh. Pag pumunta ka sa church, ang pinakamahalaga ay may natututunan. Hindi yung nakadami kayo ng tulog. Okay? May natutunan. Paglabas niyo, may bago kayong idea. Okay? Naunawaan niyo po? So, bilugan niyo po, markahan niyo yung mga ini-emphasize ko. Okay? Now listen, what is the most important word right now? So, binabasa po natin. Give me one word. Shout it, shout it. Wisdom, that's it. Wisdom. So, that's the principal word here. Okay? That's a principal word. Okay? Now, what comes with it? Kapag ayon dito sa binasa natin, kapag ka nagkaroon ka ng wisdom, ano ang kasama po doon? Dalawang bagay. Riches and honor. See that? So, you're learning. Amen? Mahalaga po ito mga kapatid eh. Kasi at least paglabas ninyo, may isip na kayo. Ano pala ang kailangan ko? Ano ang dapat kong, ano ang kailangan ko lamang? Isa lamang ang kailangan ko, wisdom. Okay? Sapagkat pag meron akong wisdom, meron akong riches. Meron akong honor. See? So, ganun yan mga kapatid. Para kang nag-order sa McDonald's ng meal. Di ba? Hindi, a la carte. Hindi a la carte. Meal ang in-order mo. So pag nag-order ka ng like burger, whatever it is, cheeseburger, what comes with it? Drinks, pipiliin ka, coffee, tea, or soda. Something like that. And then, fries. It comes with fries. So, you see, you order one burger, pero what comes with it? Drinks and fries. See that? So, you order one wisdom, what comes with it? Alright, kaya nasa likod na, naunawaan niyo ba ako? So, nasa likod, what comes with wisdom? Kayo nasa taas. All right, that's it. Okay, I want everybody to understand, mga kapatid, no? Para meron tayong nauunawaan. All right, you see, here's the thing, kapatid. Verse number 13, I have also given thee that which thou hast not asked. Did Solomon ask for riches? No. Did Solomon ask for honor? No. What did Solomon ask? Understanding. Okay? Understanding. So what comes with it? Wisdom. What comes with wisdom? That's it. Yan po. Riches and honor. Okay? Alright. So binigyan siya ng Diyos ng dalawang bagay na kasama ng wisdom na hindi naman po mga kapatid hinihingi ni Solomon. Now, God gave him the reason. Okay? Ano yung reason ng Panginoon? So that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. Now, if thou wilt walk in my ways to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Imagine that. Okay? Binigyan na siya ng wisdom. Binigyan na siya, mga kapatid, ng riches and honor. Now, sabi ni Solomon, sabi ng Diyos sa kanya, extend ko pa yung buhay mo. Pahabain ko pa yung buhay mo. So imagine that. So, anong kwenta mga kapatid ng may wisdom ka, may riches ka, may honor ka, pero 3 buwan lang? Di ba? So hindi maganda. Pero pinakamaganda rito, pinahaba pa ng Panginoon. Now, balik po tayo sa Proverbs. Okay? So, balik po tayo sa Proverbs at makikita po natin kung paano dinescribe ni Solomon yung wisdom. Sabi niya, kaya ko lamang po binilikan yung get wisdom, get understanding, kasi pinatunayan ko sa inyo na yun talaga ang hiningi ni Solomon. Is it clear? Alright, kaya nga pag nagbabasa kayo ng Bible, you've got to prove it. You see, gaano katotoo yung sinasabi nyo, gaano katotoo yung passage na yon. You see, marami lamang kong ginagamit mga kapatid, yung ang tawag doon, weaponize yung salita ng Diyos. But here, we study it. You see, until we
na nag-aaral, kapatid, ay makumbinse talaga na totoo yung binabasa natin. Di ba? Si Solomon, sinabi niya, get wisdom, get understanding. Why? Bakit sinabi ni Solomon yun? Prinove ba yan ni Solomon sa kanyang buhay? Oh yeah. May kita niyo mga kapatid, sa binasa po natin. Come on, talk back to me if you can. You see, is that clear? Yeah. So, sabi ko sa inyo, yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Alright? So, what we have here, mga kapatid, is yung totoo na si Solomon talaga, nung sinasabi niya sa atin, get wisdom. Get understanding. Now, if it is true, prove it. Alright. 1 King chapter 3. Di ba? Amen. Alright. So I hope naging maliwanag. Ngayon, eto na ngayon. Let's go back to Proverbs chapter 4, verses 5 down to verse number 7. Alright. Verse number 5, get wisdom, get understanding, forget it not. Okay? Forget it not. Huwag mong kakalimutan. Kung meron ka mang kukunin, mga kapatid, kunin mo talaga yung wisdom, kunin mo yung understanding. Huwag mong kakalimutan yung prinsipyo na yan. Okay? Love her. Okay? Love her. Tinawag ni Solomon na babae, na-address niya as babae. Bakit? You have to love her. Remember the book of Ephesians. Man, which is the husband, was commanded by God to love his. To love his. All right. Now, I hope you're paying attention. You people, diba? Kayong mga nandiyan sa taas, kung kayo man ay gising pa, i-check your Bibles. Sundan yung mabuti na tinuturo ko po sa inyo. Okay? Now, sabi diyan, love her. Okay? Neither, let's go chapter 5, forsake her na, nasa 6 na po tayo. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall what? So what will keep you? Wisdom. See that? Napakaganda nito mga kapatid eh. Tandaan nyo kung ano magagawa ng wisdom. If you love wisdom, if you will love wisdom, wisdom will what? Keep you. Wisdom will keep you. All right? That's the principle, mga kapatid. That's why I need to, kinakailangan kunin ko yung wisdom. Kinakailangan kunin ko yung wisdom. Bakit? Get it, sabi ni Solomon, and love it. Bakit? Because it will keep you. Tandaan niyo po yung prinsipyo na yan, kasi ilalagay natin yung wisdom doon sa tamang kalagayan. Now, this wisdom applies to finance, sa usapin ng finances. Oh, yeah. Now, in other words, kapatid, if wisdom applies to our finances, then our finances or wisdom can keep our finances. And wisdom can protect us from our finances. You see, wisdom can protect us from our finances. Bakit? Can your finances, money, destroy your life? Come on, talk back to me if you can. Can money destroy your life? All right. Kaya bang sirain, mga kapatid, ng pera yung buhay ng tao? Yeah. Now, if you have wisdom, the Bible says, wisdom can keep you. Diba? Napakasimpleng prinsipyo, mga kapatid. Minsan nagiging passive tayo rito na parang hindi natin kailangan. Alam niyo, mga kapatid, ang problema, yung faith and finances, pinaghihiwalay natin. Faith and finances you should put them together. You see, faith and finances, hindi mo pwedeng hiwalayan. Because finances is also a matter of a spiritual thing. It's a part of your spiritual life. You see? So, hindi mo maiiwalay ang mga kapatid. Alright? So, faith and finances, you should put them together. Hindi mo pwedeng ihiwalay yan. Alright? Now, so makikita natin dito, sabi ni Solomon, forsake her not, and she shall. If you forsake
if you will not forsake wisdom, kung hindi mo ilalagay sa tabi yung wisdom, kapatid, listen, sabi ng Biblia, it will preserve you. What will preserve your life? Wisdom. And then he said, and she shall keep thee. Ikikip ka pa ng wisdom. Po, I'm telling you, napakaganda po ng mga talata na ito kung bibigyan po natin. That's why, in verse number 7, kapatid, Solomon concludes his statement from verse number 5. Okay? Now, ano sabi niya? Therefore, wisdom is the what? Principal thing. Wisdom is the principal thing. Now, if wisdom is the principal thing, what? Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Okay? Now, listen, when you get home, ituloy niyo po yung pagbabasa, mga kapatid, nung 1 Kings chapter 3. Because right after Solomon chose wisdom, kapatid, God gave him the wisdom. And after God gave him the wisdom, baba mo nyo na uli ang mga kapatid, dumating na kaagad yung pagsubok sa buhay niya. Di ba? Pagsubok. Right in the same chapter. When you get home, basahin niyo po. It's exciting. Okay? Mapuprove niyo po yan, mga kapatid. Okay? Now, so, pagdating po rito, mga kapatid, sa finances, sabi ko sa inyo kanina, faith and finances ay hindi mo pwede nang paghiwalayan. If you're living by faith, you see, hindi po pwedeng you are living differently in finances. Okay? Kita nyo? If you're living by faith, kapatid, inuulit ko, if you're living by faith, hindi mo pwedeng ihiwalay na ikaw namumuhay sa iyong finances, yung pamumuhay mo sa finances. Alright? You get it? Alright. Now, I don't know about you, iba sa inyo, may mga pag-aaral kayo tungkol sa pera, sa finances, but you should consider the biblical views on money. You see, paano tinitignan at paano ipinapahayag ng Diyos ang pagpatungkol sa pera? Ano ang pananaw ng Diyos sa pera? Now, don't forget this, you cannot serve God or you cannot serve two masters at the same time. Okay? You cannot. No. Hindi sinabi ng Biblia na you will not, but you cannot. Don't try it because you cannot. In other words, you cannot serve God and mammon simultaneously or simultaneously. Okay? You cannot do that. Okay? And it's not about your choice. Now, you will serve. No, because the Bible says you cannot. You better believe the Bible. Okay? If you're a Christian. Now, sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, listen, sabi ko sa inyo kanina, money in the kingdom of God is our servant. It's not our master. But money can be your master as God say it. Di ba? Pwedeng maging master ng tao yung kanyang pera. Okay? Listen, there's a sin. There's a passage in the Bible that tells us about that. You see, the love of money, sinasabi ni Paul kay Timothy is what? The love of money. Money is not the root of all evil, but loving money is the what? Root of all evil. You see, na yan po ay nakikita na po natin ngayon, mga kapatid. We cannot deny that. I don't know about you. Yan laman ng, pag nagbukas ka ng YouTube, kasi ngayon lahat ng balita nasa YouTube na eh. Pag nagbukas ka ng YouTube, lahat yan, mga kapatid. It's all about fraudulent. It's all about money na, corruption, So, kaya dapat maunawaan po natin yan. Alright? Now, kaya meron tayong kailangang wisdom. Para saan po yung wisdom, mga kapatid? Okay? Now, ang wisdom ay napakahalaga sa atin para malalaman natin kung paano natin gagamitin yung money. Alright? Listen, listen, if money is our servant,
then you are the master. And if you are the master of your money, you will send your money to work for you. Because listen now, if money is your master, then no wonder most of the people today are being what? Busy. You know, money is making us busy. Money is the one that telling us that you don't have time for God. You don't have time for your family. Sino ang nag-work? Bakit? Yung pera, inuutusan tayo mag-work. Na samantalang dapat tayo ang nag-uutos sa pera na mag-work. You see, now do you understand mga kapatid, kung bakit wala tayo mga kapatid kinikita? Pero may pera tayo, pero hindi bumubukol yung pera natin. Because most of us, ang pera natin ay naka-standby at walang ginagawa. Hindi tayo nagkakaroon ng wisdom kung paano natin patatrabahuhin yung pera. Alright, some of you here, may mga pera kayo sa bangko. You see, may mga pera kayong sa bangko. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, anong ginagawa ng pera nyo sa bangko? Does your money work for you? Come on. You see that? So samantalang sana yung pera ninyo ay nagtatrabaho. Now, because the problem now is you don't have the wisdom. You're not asking. That's why James said in James chapter 1, ano sabi ni James? If you lack what? Then ask what? At bibigyan ka ng Diyos liberally. If you ask for it. So you understand that? Nababasa nyo na ngayon, nakikita nyo na gaano kalaki ang pera nyo na nakatago ngayon. Akala nyo secured kayo sapagkat may pera kayo na nakatago. May pera kayo na naka-standby. Pero walang ginagawa yung pera nyo, nandyan lang yan. But if you will let your money work for you, look at the difference. Are you ready for this? Alright, ito ang pagkakaibang kapatid na marami tayong iniisip. You see, you think you're all right when you work, you are making money. Yes, when you work. Normal yan kapatid eh. Madali lang kumita ng pera. Magtrabaho ka lang, may pera ka na. You understand that? Pero yun lang ang alam natin eh. Pagka yun lang ang alam natin kapatid, buong buhay natin, ganun ang mangyayari. We're just meeting the ends. You see? You understand what I'm saying? At the end of the month, at least may pambayad tayo ng mga bills natin. And then, paulit-ulit lamang yan hanggang sa nagsasawa ka sa buhay mo. Hanggang sa napapagod ka na, sabi, buhay na to. Kumusta ka? Ito, pagod. Bakit? Ito, galing sa trabaho. Kaya pagpunta ka sa Amerika, may mga tao, 3 ang trabaho. Punta ka ng Australia, ganun din mga kapatid. You see that? Now listen, it's normal to earn money when you work. But are you earning money while you are sleeping? All right. Baba ko yung question. Will you earn? Is it possible to earn money while you are not working? It's normal sa atin kapatid na pagka sa araw o sa gabi nagtatrabaho tayo, nagkakapera tayo. Sabi ko nga sa inyo, madali lang magkapera eh. Sa mga tamad, mahirap magkapera. Because you refuse to work. But if you refuse to work, you will earn money. But what I'm teaching you right now, it's possible to earn money while you are sleeping. Pastor, paano po yan? Let your money work for you. Because money is a servant. You see, your money is your servant. You're the master. Utusan mo yung pera mo na magtrabaho. You see? So if you put your money into the right place, mga kapatid, then God, listen,
It's God. Ang Diyos ang nagbibigay. Kaya sabi ni Solomon, tama. Kaya alam niyo mga kapatid kung saan tayo nagsimula eh. Nagsimula tayo kapatid sa wisdom. Yun ang importante. Dapat may wisdom tayo eh. Kung wala tayong wisdom, hindi natin maiisip ito. Hindi natin, akala lang natin pera. Kaya anong gana? Pinapagod tayo ng pera. Pinapagod tayo ng pera. Halos hindi na kayo nakakatulog dahilan sa pera. Bakit sabihin ng pera, kunin mo ako, trabahuin mo ito, ganito. Because your money is your master. Pero pag nagpalit kayo ng position, kapatid, I promise you, pag nagpalit kayo ng position, hindi ka na mapapagod. Because you can earn money while you are sleeping. Because your money is working for you. Okay ba? Oh yeah. You see? So grabe yung mga tao na pagod na ngayon. Grabe. So kung itong mensahe ngayon, kung itong lesson natin ngayon, idudugtong nyo yan sa nakaraan nating linggo, nakaraan natin sa Sunday school, kapatid, napakaswabe po yan. Alright? Here's the thing. Kapatid, tandaan nyo. Now, of course, mamaya, sabihin ko ang ini-emphasize ko lamang po ngayon mga kapatid is this. You get wisdom. Because pag naghumingi ka ng wisdom sa Diyos, Panginoon, bigyan niyo po ako. Saan ako unang mag-i-invest? You see? Saan? Yung iba sa inyo, ang dami niyo ng mga accounts. But my question is this. Did God give you the wisdom to open an account or heavenly account? Huh? Nagbukas na ba kayo ng account sa Diyos? Now, why is this important? Because as you give to God, first of all, kapatid, you are recognizing the presence of God, that God owns everything that you own or that you possess. You see, now, kaya nga po, sabi ko sa inyo matagal na, kapag nagbibigay ka ng tithes, and offering, sacrificial, anumang binibigay mo lahat sa Diyos. It is not just about 10%. Let me be honest to you, mga kapatid. The least that you can give to God is the 10%. Sabi nga ng iba pag nagbigay ka ng 10% sa Diyos, hindi ka pa nagbibigay, sinusoli mo lang yun sa Diyos. Pero sinasabi ko sa inyo, ang pinakang maliit na mabibigay mo sa Panginoon is 10%. Now, listen to me now. Kagabi, diniscuss ko po ito sa mga answers and security. Kasi, may nagpapadala sa akin na mga not actually clips, what do you call that, from YouTube. Nakilala ko nga yung mga preachers na yon. Alam niyo, sa Amerika, mga kapatid, maraming mga Amerikano na nung pastor pa sila, naniniwala sila na ang tithings ibibigay sa church. Nung naging evangelist na sila, hindi na sila naniniwala sa tithings. Kasi pag naniwala ka sa tithings, ang tithes binibigay sa church. So dapat tanggalin mo yung tithings para yung pera, hindi mo napapadala sa church, ipapadala mo na ng direct sa kanilang account. Wise. At maghahanap sila. Tapos, sasabihin na nila, ang pagbibigay sa Diyos ay galing sa puso. Di ba? You see, tanong, dati ka nagbibigay ng 10% sa Diyos, ngayon sasabihin mo, wag na, kasi wag na sa church ibibigay, direct na sa Kanya, kahit na hindi 10%. Dati ka nagbibigay ng 10%, tapos magsasabi kang, binibigay ko ito galing sa puso, pero less than 10% na. Sino ngayon ang may personal interest? See that? So yan ho yung kalokohan, kapatid, sa gawain ng Panginoon ngayon, which you should not embrace it. You see, that is not Christianity. Kasakiman po yan, mga kapatid. Sabi nila, yung nagtuturo ng church ng tithing sa church, isakim. No, masakim po yung mga yun. You see? Now, here's the thing, kapatid. Here's my principle. Simula nung ako'y nagbibigay na sa Panginoon. Nung ako po'y nagbibigay sa Panginoon, mga kapatid, naghahanap lagi ako ng rason kung paano ko makapagbigay sa Panginoon. Because I am giving to God more than 10% that He is asking from me.
You see? Kahit wala na hong rason, kapatid, basta sabihin ko, this is it. This is my faith offering, this is my love offering, this is my building offering. See that? Lahat ng yan. Kapatid, listen, kapag ka naniwala kayo sa pagbibigay ng kunti-kunti, kunti lang talaga magiging bahagi nyo sa Panginoon at kunti lang ang madidevelop nyo na pagmamahal at pagkakilala sa Panginoon. Samantalang, anong masama kung malaki ang magagawa mo at may bibigyan mo sa Panginoon? You see? Ako hahanapin ko ang pamamaraan na lalo ako mapamahal sa Panginoon. Remember what the Bible says, where your treasure is, there will your heart be also. Where your heart is, same thing, there will your treasure also. Kung nasaan ang puso mo, nandoon yung treasure mo. Kung nasaan yung treasure mo, nandoon yung puso mo. You understand that? So kapatid, kung ang treasure natin ay nasa Panginoon, at ang treasure natin ay ang Diyos, nasa Diyos ang puso natin. Mamaya, kasama po yan sa mensahe ko mamaya. You see, but listen, here's the thing, kapatid. Marami ngayon, kaya makikita nyo po, ang mga churches ngayon sa Amerika ay lumulubog na because marami na nagtatangkilik sa mga katuruan na magpapalayo sa kanila sa Diyos. You see, sa halip na palakihin mo yung ganon, na nasaan ang wisdom doon? Dati ako nagbibigay sa Panginoon, ngayon biglang may darating na ganitong katuruan, liliitan ko pagbibigay sa Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Pinaliliit ko ngayon ang pananampalataya ko sa Panginoon. Pinaliliit ko ngayon yung, sabi nila, it's a sin. No, it's not a sin. If it is sin, it must be punishable. Bakit hindi naman ako pinapunish? Binibless ako ng Panginoon instead. You see? So, what I'm trying to tell you, mga kapatid, is this. Wisdom is very important. Now, you see that? How about opening an account to God? Bakit? Kapag ikaw ay nagbigay, nag-open ng account sa Diyos, ibig sabihin, binibigyan mo, kinikilala mo na, Panginoon, lahat ito galing sa iyo. You're the first. Seek ye first the kingdom of God. And what's the next? All these things shall be what? Added. Pagka pinag-aralan mo, mga kapatid, kung ano ang context noon, yung additional doon ay lahat ng mga concern ng tao. But that's not the main concern. Concern lang. Ano yon? Damit. Ano yon? Pagkain. Yun yun. Layaw. You see that? So, ang sabi ng Biblia, if you will put God first, kung uunahin mo ang Panginoon, lahat ng additionals na yan, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Which is very good, kapatid. That's wisdom. So, ang problema nga natin, mga kapatid, kung wala tayong wisdom, kapatid, para ba tayong nakikita, alam nyo, sa Australia, sa Amerika, I think sa China rin, because nakita ko ito sa Hong Kong, kasi hindi pa ako nakakarating sa China eh. At hindi ko pinapangarap. Actually, nung nasa Hong Kong ako, nakikita ko yung mga nagtatrabaho, mga matatanda. Matatanda na sila. Mabahagya na silang kumilos, mahina na, pero makikita mo nagpupunas pa sila ng mesa. You see that? So what's wrong with that? Now, kung aalalahanin yung sinabi ko, sinong ginawa kong example last Sunday? Nagsimba ba ngayon? Bata. 20 years old, nagtatrabaho. Ayun, nandun sa kabila. Okay. Kung ngayon susundin niya, yung sinabi ko noong Sunday, hindi na siya magpupunas pa ng mesa sa restaurant na nagtatrabaho kahit 60 years old na siya. Bakit? At the age of 60, milyonaryo na siya. It's not a joke. At the age of 60, milyonaryo. Hindi na kayo dapat umasa pa sa 4Ps. I'm not saying this. Ako na may ina-appreciate ko yung programa ng gobyerno. Pero mga kapatid, nakakahiya na tayo'y aasa sa pagbubuhay ng gobyerno, sa 4Ps, sa mga kung ano-ano pang mga ginagawa ng gobyerno na kunyari sa mga mahihirap, pero mas malaki yung kanila doon. In fact, nagiging agent pa yan ng kanilang corruption. See that?
So, pero pagka ikay nagtrabaho, ngayon pa lamang magkaroon ka na ng prinsipyo, hingin mo sa Panginoon, Lord, I need your wisdom. Kapatid, you have it na eh. Nandito eh. Nandito na. You see, ang gusto lamang mga kapatid natin ay bigyan tayo ng Panginoon na magandang, para bang kaya nga yung iba, wini-weaponize yung Malakay 3:10. Magbibigay ako ng tithes para buksan ng Diyos ang bintana ng langit at ibuhos sa akin kahit hindi na ako nagtatrabaho. Hindi ganoon, kapatid. Because, let me bring you back doon kay Adam and Eve. Kay Adam muna. Anong ginawa ng Panginoon? Nilikha niya ang tao. Inuna niya ang lalaki. At pagkatapos niya nilikha, sabi ng Biblia, gumawa siya ng garden. Can you remember that? Gumawa siya ng garden. At nung gumawa siya ng garden, nilagay siya doon ng Panginoon. You remember that? Nilagay siya doon ng Panginoon. And then ano sabi ng Panginoon sa kanya? Alright? Till the garden. Keep it. And make it what? Productive. You see? Now, did you notice that? Nilagay si Adam doon sa garden na napakaganda ng lugar. Na kung tutusin siguro siya, sasabihin ni Adam, wala na akong dapat trabaho dito, ang ganda na eh. Pero may trabahong iniwanan siya. Iniwanan sa kanya ng Panginoon. But did you notice that? Kung ilalagay natin sa buhay natin, mga kapatid, na si Adan ay hindi binigyan ng Panginoon ng pera. Pero binigyan siya ng task. Binigyan siya ng trabaho, kapatid. Tinas siya ng Panginoon. Inatasan siya ng Panginoon. Binigyan siya ng trabaho. You see that? Now, here's the idea dito, mga kapatid. Marami lang sa mga tao ngayon, gustong bibigyan lang ng pera, pero ayaw ng trabaho. You see, na kung tutuusin, kapatid, ito yung pattern natin sa buhay. Magtatrabaho ka, at sabi ko nga, nung pasimula, yung 20 years old, akalain mo kung nagtatrabaho na siya. Bago man siya tumanda, mga kapatid, kung meron siyang wisdom, listen, here's the thing. Wisdom will what? Preserve you. And wisdom will keep you. You see, if you preserve ka ng Panginoon to do the task or to do the job, sige, trabaho. If you preserve ka ng Panginoon, and then after that, kapatid, pag nagkaroon ka ng trabaho at nagpa-prosper ka na because you're not leaving the principle. You see, kasi ang karamihan po ngayon, pag nag-business ka, meron ka ng dapat ang mga business people, ang nasa isip nila is laging ROI. Ano yung ROI? Return of investment. Yan lagi ang nasa isip natin, kapatid. Pero maraming nag-fail pa po dyan. Kaya sa kingdom ng Panginoon, yung ROI, hindi po yan return of investment. Sa Panginoon, sa kingdom ng Panginoon, yung ROI, return on instruction. Pag nagkaroon ka ng problema, return ka sa instruction. You see, kaya nagkakaroon ng problema kasi hindi sinusunod yung instruction. Kasi pag dumating na po doon sa nagpa-prosper na, remember, dyan din nag-fall si Solomon. Pinagbabawal ng Panginoon kay Solomon na huwag kang magkakaroon ng maraming kabayo, huwag kang magkakaroon ng maraming pera, huwag kang magkakaroon ng maraming babae. Pero lahat po yan, kapatid, binayolate ni Solomon. Anong kailangan ni Solomon? Hindi return of investment kaya siya nalugi. No, return on instruction. Return of instruction ang kailangan ni Solomon. But listen to me now. Here's the thing, the most important thing, kapatid. Wisdom is very important. You see, akalain mo dinala siya doon sa Garden of Eden. Pag dinala siya sa Garden of Eden, anong gagawin mo doon? Magtatrabaho. Hindi ka binigyan ng Panginoon, okay, punta ka dyan, sisweldohan kita dyan. No. You have to work so you can earn. At pag nag-earn ka, magpa-prosper ka dyan, just like what God told to Joshua, if you can remember that. Di ba? Joshua chapter 1. Okay? And sabi ng Panginoon, Joshua 1:8. Ang sabi ng Solomon, ano sabi ng Panginoon kay Joshua? Okay, huwag kang lalayo sa salita ng Diyos.
This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein. What? Day and for therein thou shalt have success. Or make thy ways prosperous, and thou shalt have good success. You see that? So yan ang sinasabi ng Panginoon kay Joshua. So saan? Salita ng Diyos. Ano yun? Wisdom. You see, kahit kasi mga kapatid, if you have money, if you don't have the wisdom, isang araw mawawala sa iyo ang pera. Because in the first place, kapatid, wala kang account, hindi ka nagbukas ng account sa Panginoon. Marami ka lang accounts na binuksan, pero wala kang binuksang account sa Panginoon. You see, tatlong bagay itong kapatid, napakahalaga, alright? Tapos na po ako. If you can recall it. One is, nagbukas ka dapat ng kapatid, you have to open an account sa Panginoon. Second, yung wisdom account mo. Okay? Third, which is very important, is your health account. But listen, based on Solomon in chapter 4, don't miss this, kapatid. The Lord will what? Wisdom will what? Keep you. Preserve and keep you. So, why worry about your health if you have the wisdom on how to deal with it? Kaya ano nangyayari mga kapatid? Marami mga tao ngayon, they have the money. I mean, millions of money, but still bankrupt in peace. Ang daming mga tao ngayon, kapatid. May mga milyon sila, pero walang kapayapaan. Nag-abound sila, they abound in money, but bankrupt in peace, bankrupt in love, which money cannot buy. Patunayan niyo sa akin ngayon. Yung iba sa inyo ngayon dito, pinagpalan ng Panginoon, wala na kayong problema sa araw-araw na bilihin nyo, yung commodities, wala na. Pero my question is this, do you have peace? Do you have love? See that? So itong mga bagay na ito, dapat nyo i-consider. Lahat ng pinag-aaralan natin dito ngayon, mga kapatid. Kaya napakahalaga na pagka meron ka ng pera, consider God's account. Put Him first. Put Him first. All right? You open an account sa Diyos. Bakit? Pag nag-open ka ng account sa Diyos, kinikilala mo ang Diyos. Panginoon, kung anong meron mang wisdom meron ako ngayon, it's all from you. Hindi ang galing sa akin. Hindi ako magaling maghawak ng pera. But it is you giving me the wisdom to handle and to manage money. Remember this. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid. In God's kingdom, money is our servant. And if money is our servant and we are the masters, then we must put our money to work for us and never allow your money to send you to work. Meron na ho akong mga kapatiran natin ngayon. I can testify and they can testify na matagal na ho sila, mga kapatid. Matagal na sila na nasa gawain ng Panginoon. Nakinig lamang sila sa mga lessons na ganito. They practice it. Ngayon, they let their money work. Sabi ko sa inyo, huwag niyong ipagmalaki sa akin na kayo ay nagtatrabaho at kumikita. Ang gusto kong marinig is dumating sa punto ninyo na kahit natutulog kayo, kumikita ang pera ninyo. Bakit? Your money keeps working for you. See that? That's normal, all right? Once you fail, back to ROI. Ano yung ROI sa Panginoon? Return on instructions. You see, yun ang kailangan po natin. Okay? I hope maliwanag po ang pinag-uusapan po natin. Amen? Did you learn something? Did you learn something? All right. So I hope this is clear.
At nawa mga kapatid ay magbigay ito ng liwanag sa bawat isa sa atin. Okay, shall we all stand? And maganda pagka inilagay po natin ito sa practice sa buhay po natin. Okay, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin ngayon at salamat din po sa mensahe na narinig po namin sa aming Sunday School. Please, oh God, patuloy kayo magbigay ng wisdom sa bawat isa. Kailangan po namin. Thank you for James and his word, oh God, na sinasabi, if we lack wisdom, we can ask it. So ngayon, Panginoon, humihingi po ako sa in behalf, Panginoon, sa inyong mga anak, sapat ako'y po yung pinagkatiwalaan niyo po, Panginoon. Humihingi po ako sa inyo ng wisdom na inyo pong ipamahagi, Panginoon, sa inyong mga anak. Kailangan po namin, Panginoon, ang wisdom to manage our finances. If there are days, months, years, na kami po'y nag-fail, Panginoon, help us to return to your instruction, Panginoon, that we might apply it to our daily life. So please, oh God, continue to speak to your people through this message. Pagpalain niyo po ang bawat isa, naway ma-retain sa isipan niyo mga anak, at mawala po sa amin, sa kaisipan namin na hindi po namin kaya ito, kundi mapalitan ito ng kaya namin ito. We will abide in your word. Thank you, O God. We praise you. In Jesus' name, amen.